5 araw na nagtago sa isang residential area sa Angeles City ang Korean fugitive na si Na Ik-yun bago muling naaresto kahapon ng Bureau of Immigration, Fugitive Search Unit and Intelligence Division, katuwang ang City Intelligence Unit ng Angeles City Police at Regional Special Operations Unit ng Police Regional Office 3. Kasama sa inaresto ng mga otoridad ang isa pang Korean national na kinilalang si Kang Chambyong. Siya ho nag-facilitate ng pagtakas ni Mr. Na. Tandaan po natin si Mr. Na ay galing po sa loob. Nag-a-attend lang po siya ng preliminary investigation sa Office of the City Prosecutor. Meron po siya naging kakutsaba na itong ang si Mr. Kang sa labas na nag-arrange ng sasakyan at kung ano pong arrangements para sa pagtulog. Brother, ang tawag niya dito kay Mr. Kang. Ayon kay Bureau of Immigration Commissioner Joel Anthony Biado, napag-alaman nila na wanted din si Kang sa South Korea dahil sa kasong fraud. That Kang is also a fugitive wanted in Korea for fraud. Both of them will be transferred to our facility inside Camp Bagondiwa in Taguig, but special arrangements will be made for increased security as they are now tagged as high-risk detainees with intent to escape. Sa nakalap na kuha ng closed-circuit television o CCTV video, makikita ang pagtakas ni Na sa tulong umano ng 3 tauhan ng BI. Ayon sa naunang pahayag ng BI, nakatakas si Na matapos nitong gumamit ng comfort room. Agad rin tinanggal sa trabaho ang 2 contractual employee na sangkot sa pagtakas ng dayuhan. Ang kaso naman ng isang permanenteng empleyado ay iniakyat sa Department of Justice na kalaunan ay humantong din sa kanyang dismissal. Base po sa mga hiwa-hiwalay na pag-interview po sa kanila, napansin po namin na hindi po nagtutugma ang mga storya. We received an update from the Department of Justice that on Friday, DOJ Secretary Jesus Crispin Remulla released the termination of the 3rd employee involved in this incident. Sinabi pa ni Commissioner Biado na may ilang pugante ng ibang bansa ang nakikipagsabwatan umano para magpasampa ng criminal case upang hindi matuloy ang kanilang deportation. Ngayon po, meron po kasi mga tao na very enterprising. Ang gagawin po nila, kukutsaba ng isang tao sa labas na kunwari ikakasuhan sila, let's say for estafa. Ngayon po, pagka pending po yung kaso na yun, kahit natapos na po kami sa aming immigration investigation, inquest, eventually the proceedings at nagkaroon na ho ng desisyon ang Board of Commissioners na ipa-deport ho ang isang alien, hindi po namin maho-hold ho in abeyance o momentarily ang pag-deport hanggat hindi ho natatapos yung criminal case. Ang mga naarestong Korean national ay dinala na muli sa detention facility ng BI at kinokonsidera na ngayon bilang high-risk detainees. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.